Alright, magandang araw at welcome sa Bets Pilipinas, mabuhay. Ito mga kababayan marami tayong pag-uusapan ngayon sapagkat after nung nagkagulatan, nagkabulagaan nung biglang naipasa itong impeachment complaint laban kay BP Sara at ngayon nasa Senado na. After ng isyong yan, naglabasan ito mga kanya-kanyang pahayag ng mga congressman. May kanya-kanyang palusot. May kanya-kanyang pawa effect sa kanilang mga nasasakopan. Merong nagsasabi kasi wala kayong magawa. Wala kami magawa dahil pag hindi kami sumunod sa administrasyon, wala kaming pondo. Yung mga palusot, mga palusot, power epic, damage control, damage control. Pero gising na kami, alam na namin, matalino na yung taong bayan. Hindi nyo na kayo makuha sa mga palusot ninyo. Ngayon, mga kababayan, ito po ang ating pag-uusapan sa ngayon, bagong issue. Okay? Pero bago yan, baka po pwedeng makiusap. Okay? Konting lambing, baka po pwede makisubscribe ng ating channel. Yan po ay napakalaking tulong sa ating nagsisimula pa lamang na YouTube channel. Okay? Maraming salamat po sa suporta at sa pagtitiwala. At siyempre, gusto kong i-shout out ang aking mga subscriber. Tayo po ay unti-unti na dumadami. Okay? Yan po ay mahalaga sa ating YouTube channel. Tulad po ng madalas ko sinasabi, balang araw pag tayo po ay sakaling dumami at makatanggap ng blessing mula sa inyong suporta sa pamamagitan ng pag-subscribe. I-share po natin yung blessings. I-share po natin yung blessings sa mga bata na nangangailangan. Yan po ay ating pangarap balang araw mga kababayan. Kaya maraming salamat sa inyo sa inyong pagsuporta at pagtitiwala. Okay? God bless. God bless po sa inyong lahat. Mabuhay. Ito po mga kababayan ito kasing si Speaker Romualdez may pahayag. Sabi niya dito ang kongresong ito ay hindi magagamit sa alinmang interes maliban sa interes ng sambayanan. Totoo ba? Totoo ba yan, Mr. Speaker? Alam po ninyo, ito lang masasabi ko, Mr. Speaker. Yun bang ginawa ninyo? Ito tanong ko to, Mr. Speaker. Yung bang ginawa ninyo na pag-zero sa budget subsidy ng PhilHealth para sa taong ito, ngayon, 2025. Yung pagbawas ninyo sa budget, sa pondo ng purpose. At iba pa, yung pagbawas ninyo sa pondo ng AFP modernization. Yung pagbawas ninyo sa pondo ng DepEd. Yun ba interes ng taong bayan? Tanong lang, Mr. Speaker. Tanong ko lang. Kasi sabi nyo, interes ng taong bayan Ibig sabihin, binabanggit ninyo, serbisyo publiko. Yun ba ay matatawag ninyo na serbisyo publiko, Mr. Speaker?
Ah, yung bang ginawa ninyo sa Bicam report, na ginawa ninyong mikos-mikos, ginawang ninyong shortcut, ah, hindi pagsunod sa batas. Oh, yung napakaraming Bicam report na yon, blanco. Yun po ba ay matatawag na serbisyo publiko para sa interes ng publiko? Ay, tanong ko lang, Mr. Speaker. Di ba yun ay matatawag na pagkorap sa sistema? Ah, yung ginawa ninyo na hindi pagsunod sa batas, yung ginawa ninyong hindi tama, na napakaraming blanco sa Bicam report, yun ba ay interes ng publiko, Mr. Speaker? Tanong ko lang. Tanong ko lang, Mr. Speaker. Kasi ang galing yung magsalita eh. Ang galing ng banat ninyo para sa interes ng taong bayan. Wala sino mang pwedeng gumamit. Na kongresong ito. Kundi interes ng taong ng sambayanan. Wow. Galing ano? Matatamis na salita. Napakatamis na mga binabanggit na salita ni Mr. Speaker. Kaso lang ang ginagawa, mabaho. Mabantot. Di ba? Ayan no. Ang galing. Ang galing ng mga buladas ni Mr. Speaker Romualdez. Ito pa. Dugtong pa niya, sabi niya, ang tama, ipaglaban, at ang mali, itatama. Wow! Di nga, Mr. Speaker. Ulitin ko ang tama, ipaglalaban, ang mali, itatama. Wow! Ay, tanong ko ulit kay Mr. Speaker Romualdez. Sir, Mr. Speaker, boss. Ang tama ay paglalaban. Ano po bang tama? At ang mali ay itatama. Ibig po ba sabihin yung ginawa ninyong pag-zero ng budget sa PhilHealth? Yun po ba ay pinaglalaban ninyo? Yun po ba ay tama? Yun ba ay tama para sa inyo? Yung ginawa ninyong mikos-mikos sa budget ng sa Bicam report na napakaraming blanco, yun po ba ay para sa inyo ay tama? At ang mali ay yung pagsunod sa tamang proseso? Kasi parang baliktad eh. Ang inyong sinasabi sa ginagawa ninyo ay baliktad. Kaya nagtatanong po tayo sa ating buting speaker, alam po ninyo mga kababayan na tayo po ay magalang sa kabila ng ating frustration sa nangyayaring ito, at tayo po ay magalang na tinatawag ang title ng ating speaker Romualdez. Kasi tayo ay dito issue lang tayo, sa issue lang nakatingin. Hindi sa anumang tawag diyan, mga bansag na kung ano-ano. Ito pong channel na ito ay issue lang. Sa issue lang po tayo nakatingin. Kaya anuman ang ating frustration, galit na nararamdaman sa nangyayari sa bansang ito, particular sa Kongreso, magalang natin na tawagin ng ating speaker na ayon sa kanyang titulo. Wow! Katulad yan ako po ilitong nito eh. Ang tama, ipaglalaban, at ang mali, itatama. Mr. Speaker, kami po ay nalilito
naguguluhan ko ano ba sa inyo, para sa inyo, ano ba ang tama at ang mali. Kasi, nakikita namin na ang inyong sinasabi, taliwas sa inyong ginagawa. Kaya tayo po yung nagtatanong kung bakit. Ito po bang ginawa ninyo na hindi pagsunod sa batas? Itong ginawa ninyo na napakaraming blanco sa Bicam report na matatawag natin na isang corruption sa sistema. Yan po ba ay tama, Mr. Speaker? Tanong lang. Tanong ko lang. Yan po ba ay tama para sa inyo? Ang galing oh. Yung pagtapyas ninyo sa mga budget sa bawat ahensya ng gobyerno, sa mga ahensya ng gobyerno, katulad ng AFP modernization. Yung budget sa purpose, sa DepEd. Yun po ba ay tama para sa inyo, Mr. Speaker? At yung akap na wala sa batas, hindi naman hiningi ng DSWD, walang malinaw na guidelines, yun po ba ang tama para sa inyo? Tuloy kami, naisip namin na parang binubudol nyo kami. Pinapaikot ninyo ang aming ulo. Kasi nga, iba ang sinasabi ninyo at iba naman ang ginagawa na nakikita namin mula sa inyo, Mr. Speaker. Ito, mga kababayan. Ito po ang bagong balita. Bagong sumambulat sa araw na ito, mga kababayan. Sapagkat ito pong grupo ng Citizen Crime Watch na kinabibilangan ni dating Speaker Pantaleon Bibot Alvarez. Okay? Attorney Topacio, Attorney Jimmy Bondok, Attorney Lambino ay plano magsampa ng kaso laban dito kay Speaker. Siya po ay planong sampahan ng kaso sa Lunes, kasong kriminal, na ito po ay may kinalaman sa ginawa nilang Bicam report. Ito po, mga kababayan, ang video. Panoorin po ninyo. Pati dyan sa Senado na nagkaroon ng bicameral conference committee na blanco na pirmado ng mga membro ng BICAM. At kung ito rin ay sinubmit nila doon sa plenary session para i-approvean nila, asan nga yung enrolled bill? Sabi nga ni Speaker Bibot, wala pa hanggang ngayon. Sa akin, yun ang aking pinagdududa na bakit nagkaroon ng ganon na mga insertion. Ano po yung particular na kaso na isasampa? At sino-sino pa ho ang sasampahan ng kaso bukod kay Speaker Martin Romualdez? At kailan po ito isasampa? Sa aking pagkaalam, pwede akong i-correct nung aming mga abogado rito kung meron ako makaligtaan na pangalan. Number 1, siyempre si Martin Romualdez. Pangalawa, itong si Saldico. Pangatlo, itong si Majority Leader Manix Dalipe ng Zamboanga. Bakit sila? Dahil po, una, wala pong nangyayari sa House of Representatives na hindi po alam ng Speaker of the House of Representatives. Lahat po yan may basbas ng Speaker. Wala pong gagalaw dyan kapag hindi po sinabi ng Speaker. Kaya nga po dito, sigurado ako, itong si Martin Romualdez ay talagang siya ang may pakana nito lahat. Siya ho ang author nito. Maidagdag ko lang, sa laki ng problema nila, palagay ko that is the reason why
sinulong nila kahit kapos na yung oras ng impeachment para matabunan ito. Para yun ang pag-usapan. Para yung oposisyon ang nasa defensive instead of us being on the offensive. Pero hindi po natin bibitawan ito kasi napakalaki talaga. 241 billion. Kaming mga ordinaryong tao, we cannot even begin to wrap our heads around that figure. 241. Kaya kami ni Mr. Magpantay sa Citizens Crime Watch, we joined hands with Speaker, with Attorney Raul Lambino, with Attorney Jimmy Bondoc para isulong po ito at sa Monday po ay ipafile po namin sa City Prosecutor's Office ng Quezon City itong criminal case na ito because this is falsification of legislative documents which is a crime. Krimen po ito. It is a crime not only under the revised penal code but in view of the amount involved, it is a crime against the Filipino people. Okay, so yan po. Yan po, malinaw. Malinaw ang pahayag nitong grupo ni dating Speaker, Congressman Bibot Pantalon Alvarez. Plano po nila sampahan ng kasong kriminal itong si Speaker Romualdez at iba pa. Ito po ay may kinalaman nga sa issue ng Bicam report. Sa ating palagay, tama lang ito. Dapat suportahan ito ng taong bayan sapagkat mahalaga na maituwid. Mahalaga na kailangan managot ang mga tao kung sino man may kakagawa nito. Kailangan managot para sa susunod ay hindi na maulit. Kailangan na turuan ng leksyon ito mga taong gumawa nito para sa susunod matuto na sila. Dahil kapag walang umaksyon dito, walang managot dito ay lalong lalakas ang loob nila. Kaya dapat lang, tama lang na itong kampo ni Speaker Bibot Alvarez panagutin ang sino mang may kagagawan dito sa Bicam report na ito. Tama lang yan. Dapat suportahan ito ng taong bayan. Kung ang si BP Sara na napakaliit na halaga ng confidential fund plano nilang tanggalin. Plano nilang panagutin. Di lalo na ito, bilyon-bilyon ang involved, pinag-uusapan. Tama lang. Tama lang to. Kaya mga taong bayan, mga kababayan, suportahan natin ang kasong isasampa nitong grupo ni Speaker Bibot Alvarez. Dapat nga nung last year pa Kung sa bagay, sabi nga ni Speaker Alvarez, ngayon lang kasi nangyari ito ngayong taon lang. Kung mga nakaraang taon nagsalita si VP Sara tungkol sa budget, sabi niya 2 tao lang kasi ang humahawak ng pondo yung mga insertion. Sabi ni VP Sara 2 tao lang ang may gawa niyan. Nung sinabi ni VP Sara yon, walang umaksyon. Sa halip kinriticize pa siya. Sa halip na siya ay suportahan ang ginawa ng mga kritiko ni VP Sara, siya po ay siniraan pa. Kaya sa aking palagay ay lalo lumakas ang loob nito mga may kagagawa nitong Bicam report nito. Kaya ngayon ito, kung mga nakaraang taon, last year,
maliit lang ang halaga ang involved sa mga insertion. Ngayon, dahil nga nung nakaraan, nang sinabi ni BP Sara ay walang sumuporta, kaya sa akin palagay, lumakas ang loob nila. Kaya ngayon, mas napakalaking budget ang mga siningit nila. Yung binabanggit dyan ni Speaker Alvarez. Mas naging worse. Kasi nakita nila, ay pwede pala. Pinapalusot ng Malacanang, pinapayagan ng Malacanang itong mga insertion na ito. Pwede pala, kaya ngayon, lumakas ang loob nila, kaya ito ngayon ang problema. Bycam report, blanco. Insertion, napakalaki. Kaya, tama lang na sampahan ng kaso, panagutin ang sino mang may kagagawan dito.